about Jehovah Jireh. The Lord will provide. Wow, pastor, ang ganda naman yan. Magpo-provide si Lord ng mga pangangailangan namin. Amen. So, let's talk deeper regarding that. And before we start, tayo po tayo lahat. Basahin po natin yung ating verse. It's found in Genesis chapter 22, verse 1 to 14. So, basahin po natin ang sagutan. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. And then on verse 14, sabay-sabay po natin basahin. Genesis chapter 22, verse 1, And it came to pass after these things, that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. Verse 2 po. He says, Take now thy son, thy only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains, which I will tell thee of. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him. Verse 4 po. And on the third day, Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off. Verse 5, And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I, the lad, will go yonder and worship, and come again to you. Abraham took the wood of the burnt offering, and laid it upon Isaac his son, and he took the fire in his hand, the knife, and they went both of them together. Verse 7, And Isaac spake, balik mo kayo doon. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. And he said, Here I am, my son. And he said, Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. Verse 9, And they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. Verse 10. Abraham raised both his hands and took the knife and slain his son. And the angel of the Lord called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham, and he said, Here I am. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither will thou touch him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thy only son from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. Verse 14 po, sabay-sabay natin basahin. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, In the mount of the Lord it shall be seen. Let's pray po. Panginoon, maraming salamat sa umaga ito. Salamat sa pagdala sa amin. We ask for your guidance, for your movement. Pagod niyo po kasi yung likuran. Hayaan niyo po ikaw yung pangusap sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. In this name. Amen. Okay. Pwede na po tayong maupo. Jehovah Jireh. Kadalasan po, pagka pinag-uusapan yung Jehovah Jireh, medyo ang pagkakaintindi po dito ng karamihan sa mga Kristiyano, si Jehovah Jireh is the financial provision. Sabi, material supply. Answered prayers for needs. Yun daw si Jehovah Jireh. Yun daw si Lord. Pero to better understand, ano nga ba? Or ano ba ibig sabihin ng Jehovah Jireh? Tingnan natin yung words mismo. Sa word na provision, galing po siya, hindi po yan. Galing po siya sa word na provider, Latin word siya, pro meaning sa harap or before or ahead of time, and then vision means to see. So provision literally means to see ahead of time. Pag pinag-usapan po natin yung provision, hindi siya yung darating pag kailangan mo lang. Ang provision po, it's ahead, nauuna siya sa pangangailangan mo. Ang pagkakaintindi po kasi natin, pag sinabing provision, dapat pag nandyan, or pag kailangan ko na, dapat nandyan siya. Ang provision po,
ang pinanggalingan po niyang word, andyan na siya bago mo pa siya kailangan. So when we talk Jehovah Jireh, in Genesis chapter 22, Jehovah Jireh is revealed in a deeper way. Hindi lang siya sagot sa prayers mo. Hindi lang siya basta nagkapera ka ngayon kasi kailangan mo pambayad ng kuryente kahit ang taas-taas ng kuryente natin. So it comes from the Hebrew word Jireh or Ra'ah, meaning to see, to foresee, to perceive, to see it. So Jehovah Jireh means He is the Lord who sees and sees to it. Siya yung Diyos na nakakita at tinutupad, tinutugunan yung nakita niya. Si God po, hindi siya sumasagot during sa pangangailangan mo. Bago mo pa kailanganin yan, hinanda na yan ng Panginoon. Yan po yung ibig sabihin ng Jehovah Jireh. And Abraham, dun po sa verse na binasa natin, discovered it, hindi na komportable siya. Abraham discovered the name Jehovah Jireh in surrender, obedience, and testing. Mas nakilala niya, Lord, ikaw pala si Jehovah Jireh noong times na may pinagdadaanan siya. So, apat na point lang po ang ating pag-uusapan. And wala yan. Pasok na kayo. Number 1. Apat na bagay lang po ang ating pag-uusapan. Point 1. God sees before He supplies. So, konting background lang po para mas maintindihan natin yung story. In Genesis chapter 22, may nag-usapan po doon how Abraham was told by God to offer Isaac sa mountain as an offering kay God. Ano naman, Pastor? I-offer naman niya yung anak niya. Babalik po tayo sa Genesis chapter 12. Genesis chapter 12, nagpe-pray po si Isaac at ang kanyang asawa, magkaanak sila. And pinangakuha sila ng Panginoon na magkakaanak sila, which is si Abraham, matanda na po sila. And sa sobrang paghahawak nila dun sa promise ni God, may ginawa silang bagay na hindi naman pinapagawa ni Lord, so nagkagdakan na problema. And then here comes, dumating si Isaac, nag-iisang anak ni Abraham, and then sabi ni God, Abraham, punta ka sa bundok na to, i-offer mo yung anak mo. And then, bumiyay sila, tapos nung paakit na sila ng bundok, si Abraham, pinababa niya yung donkey, yung ass, yung donkey, tapos yung mga alalay nila. Tapos silang dalawa lang ni Isaac yung umakyat dun sa bundok. So, konting trivia lang po, alam niyo po ba si Isaac, hindi na siya bata at that time. Yung sa Bible story kasi nakikita natin, bata pa si Isaac. Kasi ano sabi po doon? Nung umakyat po sila ng bundok, ang ginawa ni Abraham, yung mga kahoy, pinatong niya sa balikat ni Isaac, tapos dala niya yung kutsilyo, tsaka yung apoy. Isipin mo kung si Isaac 9 years old. Kasing laki ng mga bata pumasok kanina. Dala-dala nila yung kahoy. Kaya ba nila yun? Sabi po ng mga scholars, Abraham was around 25 to 37 years old. Sabi ng mga Christian scholars, around 33 years old. Same ng edad ni Jesus Christ. So, si Abraham, si Isaac, hindi siya batang Muslim na inuutok ng tatay niya. Si Abraham, si Isaac, may sarili na siyang isip. So, yun po yung background ng story. And then there, habang inaayos, dinadala nila yung kahoy, yung apoy, yung kutsilyo, ang sabi ni Isaac, Tay! Andito na lahat. Saan yung offering natin? And para mas maintindihan niyo po, during those times, pag may offering po, may pinapatay na hayop na offering. So, nagtataka si Isaac, Tay! Wala tayong dalang hayop. Anong i-offer natin kay God? Sagot ni Abraham, sagot niya, Anak, huwag kang mag-alala. Si God yung nagpapunta sa atin doon. Siya yung magpo-provide ng pang-offer sa kanya. And then, umakyat sila sa bundok. Isipin niyo po yung nangyayari.
Nag-aayos si Abraham ng altar, kasi gagawin mo sa altar, papatayin din yung hayop, tapos susunugin. Tapos maya-maya sabi niya, Isaac, higa ka na. Higa ka na dito. Walang sinabi sa Bible na sabi niya, ayoko tayo. Baka ako yung i-offer mo eh. What Isaac did is he laid down there, and then nung time na sasaksakin na ni Abraham si Isaac, the Lord spoke to him, said, huwag mong gawin yan. And then sabi sa verse 13, he looked up and he saw a ram trapped in the thicket, yung horn trapped in the thicket, tapos yun naging offering. Para mas maintindihan lang po natin. So, point number 1, God sees before He supplies. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. Before Abraham ever climbed that mountain, God already saw the need. God already prepared the answer. And God already positioned the ram doon. Ito yung foundation ng Jehovah Jireh. Minsan, sa buhay po natin, nagpapanik tayo kung may problema. Pag yung testing na ng Panginoon nung dumating, we panic in the present because we cannot see the future. Pero lagi niyo pong tandaan, God is already there. Bago mo pa pagdaanan yung problema na meron ka, yung Panginoon, nakita niya na yon at hinanda na niya yung solusyon. Si Abraham, bago siya pumunta doon, naka-ready na yung offering. Ngayon, hindi ko alam ano yung meron kayo today. Pastor, ang taas ng bill ng kuryente. Pastor, mag-enrollment na ulit. Wala pa akong pang-enroll. Pastor, may sakit yung kapamilya ko, wala kami pampagamot. Sabi ng Bible, God sees before He supplies. Nakita na ni Lord yan. Alam ni Lord yan. And ang sigurado, He will supply. Sabi, God is never surprised. God is never late. God is always ahead. Sabi nga sa Isaiah 46:10, declaring the end from the beginning. What overwhelms us is already under God's control. Yung pinagpapanik-panik mo, yung pinoproblema mo problema, God is always in control. God sees before He supplies. Second point po, God guides where He provides. Sabi, yung provision ni Lord is always connected doon sa proximity mo kay Lord. Ibig sabihin, kung gaano ka kalapit kay Lord, mas makikita mo yung provision ni Lord. Isipin niyo po, kung si Abraham, hindi niya agad sinunod si Lord, nung time na sinabi ni Lord, Abraham, pumunta ka doon sa bundok. Kung ibang bundok yung pinuntahan niya, o kaya in-ignore niya yung instruction ni God, ano kaya mangyayari? Isipin mo, kung magpa-late ng isang araw sa Abraham, yung prepared na provision kaya ni God na abutan niya doon. Sometimes, may pinapagawa pa si Lord sa atin. May pinapapuntahan si Lord sa atin on the right time, at the right place, kasi nandun po yung provision niya. Meron dito, nagpipray ka ng school mo, napapasukan, next year. Nagpipray ka ng trabaho mo, kaya nandun ka na sa trabaho mo, pinag-pray mo, sa business mo, nililid ka na ng Panginoon. And then, He asks you to do something, to go somewhere, tapos dinelay mo. Tapos tatanungin mo, Lord, bakit ganun? Nagtatapat naman ako sa iyo. Pero hindi mo pinoprovide yung mga kailangan ko.
Tandaan niyo po, God guides kung saan siya magpo-provide. Naka-ready na po yung provision ni Lord. Ang kailangan lang natin gawin, sumunod, maging tapat, gawin yung pinapagawa niya. Provision is tied to obedience. Yung provision ng Panginoon, tied yan lagi, nakatali lagi yan sa pagsunod mo ng tapat sa mga bagay na pinapagawa niya sa'yo. Magtataka ka, ang dami niyong problema sa family. Tanong, sumusunod ka ba kayo? Pastor, judger ka naman. Hindi mo, tanongin niyo lang po yung sarili niyo. Bakit konting problema sa family, ang gulo-gulo na? Sisigawan na kayo. Lahat naman po may problema sa bill. Lahat naman po may problema sa trabaho. Lahat naman may problema sa school. Bakit yung response ng iba hindi tama? Ang tanong, ginagawa mo ba or sumusunod ka ba sa pinapagawa o pinapapuntahan ni Lord sa'yo? God's direction comes before God's provision. Sunod ka muna. Andun yung provision ni Lord. The blessing is in the place of obedience. And wrong location can mean miss revelation. God does not just provide what you need. He provides where He leads you. Nagpo-provide po yung Panginoon kung saan Kanya pinapapunta. Pastor, hindi ko naman alam kung saan ako pinapapunta ni Lord. Then you need to ask God. Kaya nga po mahalaga yung pagbabasa ng Bible, pagde-devotion, pagpe-pray. Kasi doon mo malalaman saan ka pinapapunta or anong pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Kung hindi mo ginagawa yon, hindi mo talaga alam kung saan ka pupunta. Kaya minsan magulo po yung response mo sa work, sa family nyo. Number 3, God substitute what we cannot produce. Pinapalitan ng Panginoon yung hindi natin kayang i-produce. Genesis chapter 22 verse 11 said, "And Abraham offered him up in the stead of his son. So Isaac was spared because the ram took his place." Yung altar po, it demanded a life, but God provided a substitute. Ito po yung isa sa unang pagpapakita ng plano ng Panginoon in those times. Bakit? Kasi para sa atin din po, tayo din po dapat is hindi maging karapat-dapat. Pero may isang bagay na ginawa yung Panginoon. He gave His only begotten Son. Tayo dapat yung ipapako sa krus. Isipin niyo po lahat ng kasalanan, kalokohan, pagkakamali, pagkalayo mo sa Panginoon, dapat tayo yung pinako sa krus, hinihiya ng mga tao. But God gave His only begotten Son so that we can have eternal life. God provides what we cannot produce for ourselves. Ano po yun? Kaligtasan. Kung meron man po dito ngayong umaga na to, wala ka pang relasyon sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, hindi mo pa naiintindihan na ng Panginoon Jesus Cristo namatay para sa iyo, para maging kabayaran ng kasalanan mo. Ito yung kinukuha ng Panginoon na time para makilala mo siya. Para maintindihan mo, katulad ni Isaac, imbis na siya yung magiging offering, si God na yung nagbigay na basta bakit mahalaga yan? Kasi we cannot produce salvation. Ano yung salvation? Kaligtasan. Hindi ka maliligtas pag mabait ka. Hindi ka maliligtas, hindi ka mapupunta ng langit pag nag-church ka sa IBC Manila. Pag nagbasa ka ng Bible, hindi ka maliligtas. Hindi magiging okay yung buhay mo. Bakit? Ang tanging daan sa kaligtasan ay ang Panginoon Jesus Cristo. Jehovah Jireh. Si God po, hindi lang siya nagpo-provide ng pera, ng trabaho,
Ang pinakamahalagang provide niya ay siya. Amen. Linigtas ka niya sa bagay na dapat naman talaga. Ang tawag po doon, biyaya. We cannot save ourselves. God does not lower standard. And God provides the substitute. John chapter 1 verse 29 said, Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Yung ram na in-offer ni Abraham that points to Christ. He is the ultimate substitute. Isa po sa pinakamahalagang maintindihan ng bawat isa. Kapag nag-pray ka kay Lord, sinabi mo siya Jehovah Jireh, ang unang mo dapat maintindihan, bago niya pa provide lahat ng pangangailangan mo, binigay niya na yung kanyang buntong na anak para maging kaligtasan. Basta yan ba yung solusyon sa problema ko sa bahay? Sabi ng Bible, I-trust the Bible. Pastor, yan ba yung magiging kabayaran ng bill ko? Si Lord mo po, si Lord nga nagbigay ng trabaho sa iyo. And point number 4, God prepares before He reveals. Hinahanda po ng Panginoon bago niya pinapakita. Genesis chapter 22 verse 13, And Abraham lifted up his eyes and looked. The ram was already there before Abraham saw it. That means God was working while Abraham was walking. Gumagawa, kumikilos na po yung Panginoon sa buhay ni Abraham habang naglalakad pa lang siya at sinusunod niya yung pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Alam ko po bawat isa sa atin dito, may kanya-kanya po tayong prayer request. May kanya-kanya tayong gustong mangyari sa family natin, sa trabaho natin, sa career natin, sa school. Marami po. Ako po, by God's grace, by June, magiging totoong tatay na. Ngayon kasi tatay na tayo. So, by June po, lalabas na si Baby Moshi. And by next year, si Baby Toshi. Sana. Pero, God, Jehovah Jireh. Pero, ako po, may mga iniisip na po ako, Lord, paano ko ba i-guide yung anak ko? Kasi yung anak po namin, para alam nyo lang po, babae. Lumaki po ako, may mga ate, pero wala po akong mas bata sa akin na babae. So, wala akong idea. Biyaya ng Panginoon, yung wife ko, lahat ng pamangkin niya, mga inalagaan niya sa Sunday school, puro babae. So, biyaya po ng Panginoon yun. He provides. So, I'm really praying, Lord, ano ba yung gusto mong makita ko? Paano ko magiging halimbawa dito sa anak ko? Paano ko magiging, or paano yung buhay ko magiging daan para makilala kanya? So, that's what I'm praying. And going through the process, ang daming pinapakita ni Lord. And one thing is sure, habang dumadaan ako sa proseso na yun, God is already working. Sa buhay ni Abraham, during those times, God was already preparing habang si Abraham sumusunod sa kanya. Nag-a-arrange siya si Lord ng mga bagay na kailangan ni Abraham habang si Abraham sumusuko sa kanya. Si God never late. Hindi siya early. Sabi ng kanta ng choir, God is always on time. Lagi pong on time si God. And ulitin ko lang po, personal testimony ko, namin, mag-asawa. It's not to brag, pero we were, kinasal po kami noong September 12, 2023. 2023. So, kinasal po kami September 12, naunahan niyo lang ako. 2023. So, first year namin, usapan namin, hindi mo na mag-baby. Pero kung binigay ni Lord, praises. So,
Kasama namin, magta-travel kami, hindi ko kami travel. Kasi tamad po ako eh. So, we were praying. 1 year lumipas, and then 2 years lumipas, wala pa din. And during those 2 years, nagpe-pray po kami. Magkaroon kami ng sasakyan, ng maayos sa trabaho. So during those times, na nagpe-pray kami, syempre po, bilang tao, we are already making our plans na. Yung solution ko, kung paano namin mapupunan yung gusto namin. So, ginagawa namin, naalala ko po, bago kami mag 2 years at wedding anniversary, nag-iikot kami sa mga, ang tawag dito? Mga dealership, mga kasa ng sasakyan, kasi nagpe-pray po talaga kami sa sasakyan eh. Nagpe-pray po talaga kami. May nakita kami, tapos parang kaya naman ng budget namin kasi kami yun eh. So yun talaga yung prayer namin, and then we also praying na si baby, ang plano na nga namin, magpapaalaga na kami sa doktor. Kasi gusto na namin magkaroon eh, kasi ang tagal na eh. So we are already making our plans, pero ang sabi ni Lord, wait ka lang. And then here comes October, tama? October last year, yung umuwi po ako galing office, pag-uwi ko sa bahay, yung asawa ko, excited. Actually, hindi siya excited. Kunyari, hindi siya excited. Tapos nakaabang po siya. Tapos, pagbibisa ko, punta ako CR. So, paglabas ko, pinakita niya sa akin yung pregnancy, So, syempre, tuwa-tuwa po ako. Maya-maya po, meron siya kinakalikot. Kasi gusto niya videohan daw yung reaction ko. Hindi niya po pala napindot yung record. So, Kay Toshi na lang. kay Toshi na lang. So, we are so excited. And before that, 1 week before that po, nagkaroon kami ng sasakyan. And then, way before that, inayos ni Lord yung mga finances namin. Kasi prayer na kami para dun sa biyaya na ibibigay niya. Okay. Pastor, anong biyaya doon? Yung mga binigay ba ni Lord? Hindi po. Nakita namin biyaya doon. Yung Panginoon namin, tapat at binibigay yung mga bagay paghanda na kami. Abraham wouldn't get yung mga bagay na ibibigay sa kanya ni Lord kung hindi siya sumunod. Pinagpaliban niya yung pagsunod. God prepares before He reveals. Kaya nga po gusto natin yung Romans chapter 8, verse 18. And we know that all things work together for good. And minsan po tumitigil na tayo. Minsan po, even when you cannot see it, God is already working on it. Ano ba yung pinagpipray mo ngayon? Excited ka na ba? Yung term na atat ka na bang makuha yan? To the point, gagawin mo na yung kaya mo, mangungutang ka, mag-extra. Pero hindi naman yung pinapagawa sa inyo. What you need to do is obey what He wants you to do. Medyo clarification lang po pagdating kay Jehovah Jireh. Baka po kasi may nagtatanong, Lord, bakit naman yung mga hindi sumusunod sa'yo, nakakakuha pa din ng provision mo? Parang more pa. Meron po kasing tinatawag na din, common grace. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 45, He maketh His sun to rise on the evil and on the good. God still provides even for those who do not surrender to Him. Si Lord nagpo-provide pa din. Di ba sabi nga niya kahit yung mga ibon, this is called common grace. Yung hinga mo, lahat yan galing sa Panginoon. Hindi naman yan para lang sa mga Kristiyano eh. Pagkain, galing yan sa Panginoon. Buhay, opportunity, daily sustenance. Lahat po yan galing sa Panginoon. Lahat tayo meron yan. Pero Jehovah Jireh is different.
Magkaiba po yung na-receive mo lang from God or doon sa walking with Jehovah Jireh. May mga tao po na enjoy lang yung gift ng Panginoon pero hindi po nila na-enjoy yung Panginoon. Others know the giver pero hindi nila pinapahalaga. Ang mahalaga sa kanila, ano ba yung gifts na binigay sa akin ng Panginoon? Sometimes, provision can fill your hands. Pero si God is the only one who can fill your life. Blessings can sustain your season, but only God sustains your soul. You can receive from God without truly walking with God. But Abraham didn't just receive provision. He encountered Jehovah Jireh. Nasaan ka ngayon? Nandun ka ba sa common grace now? Yung binibigay ni Lord sa lahat? Or are you able to say, Lord, you are my Jehovah Jireh? Paano masasabi? Alam mo yon, dumaan ka sa problema, walang-wala ka na, subok-subo ka na, down ka na, pero bigla may ginawa si Lord na something na alam mo hindi galing sa'yo. And then, there you will say, Lord, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh means God sees before He supplies. God guides where He provides. God substitutes what we cannot produce. And God prepares before reveal. God is not just the one who gives provision. He is the provision. Si Lord po yung provision. Now, may mga tao talaga na gusto yung mga bagay na binibigay ni Lord. Pero hindi si God na nag-provide nito. You haven't, hindi mo po alam, although pinag-uusapan natin ngayon, Jehovah Jireh, hindi God. But you haven't really known Jehovah Jireh until you realize that the provider is greater than the provision. Kapag mas mahalaga pa sa'yo yung mga binigay ni Lord sa buhay mo, then hindi mo pa siya kilala bilang Jehovah Jireh. Because God still provides for all. But only those who surrender discover that He Himself is the greatest provision. And before we end, pigit po kayo. Isipin nyo, nandun kayo sa situation ni Abraham. Pero yung bagay na pinapagawa sa kanya ni Lord, palitan nyo ng mga bagay na problema, pinagdadaanan ng pamilya mo. Pigit kayo, isipin nyo lang. May pinapakit si God na bundok sa inyo. God is asking you to do one thing. So, yung bundok, may dalawang side siya. Yung east, yung west. Umakit ka dun sa west side, tapos si God, hinahanda niya yung ram sa east side. Habang ikaw, ginagawa mo yung mga bagay na pinapagawa sa iyo. Si Abraham, habang umakit siya sa bundok, ang bigat-bigat siguro ng puso niya. Kasi susunod siya kay Lord eh. Isipin mo yun, yung pinangako sa iyo ng Panginoon na nag-iisang anak mo, gusto niya ibigay mo sa Kanya. Habang umakit si Abraham in that mountain, mabigat yung puso, mabigat yung bawat yakap,
At the other side of the mountain, yung ram, yung offering na hinanda ng Panginoon, paakyat lang, chill lang, kumakain ng damo. But yet, Abraham on the other side, problemado doon. Tapos tatanungin pa siya ng anak niya doon, Tay, nasan yung offering natin? Minsan po gano'n tayo sa family. Darating yung time, ina-test ni yung faith natin. May pagdadaanan kayo problema. Maybe financial, physical, sa kalusugan mo, gulo sa family nyo, hindi ko alam. Pero there's a mountain that you need to climb. And habang umaakyat ka doon, si Abraham, habang umaakyat, mabigat yung puso, mabigat yung loob, iniisip, saan ba magagaling yung mga kailangan ko? Si God on the other side of the mountain, umaakyat yung provision ng Panginoon. And then when Abraham reached the top, nung nandun na siya sa lugar kung saan napakalapit niya sa Panginoon, handa na siyang isuko lahat ng meron siya, at sinusuko na niya lahat ng meron siya. Pansinin niyo po, sabi dun sa verse, hindi sumagot yung angel, hindi tinawag ng angel si Abraham pag-akyat niya. He or the angel called Abraham nung sasaksakin niya na si Isaac. Kasi alam ng Panginoon kung kailan niya ipoprovide yung pangangailangan mo. Ang tanong, kapag ka ba tinanggal ng Panginoon, if God or if everything He gives is removed in your life, would He still be enough for you? Kapag tinanggal ng Panginoon yung trabaho mo, yung financial nyo, yung kalusugan mo, yung estado ng buhay mo ngayon, would He still be enough for you? Would He still be your Jehovah Jireh? Minsan, mahal natin si Lord kasi lahat ng pangangailangan natin napunan. Paano pag wala lahat yan? Tatawagin mo pa rin ba siya? Jehovah Jireh. Abraham reached the top, ready to surrender everything. And at that point, nung sinuko niya na kay Lord lahat, sinuko niya lahat ng problema, sinuko niya lahat ng worries niya, sinuko niya lahat ng bagay na iniisip niya, God provides. And God wants you to know, ano man yung iniisip mo, ano man yung pinagdadaanan mo, Pastor, hindi mo alam, hindi ko po alam. Pero God is the one who sees. And He sees to it. Nakikita ng Panginoon yung pangangailangan mo. Ang gusto niya, akitin mo yung mundo, magpakatapat ka sa Kanya. And He is more than faithful para ipagpaloob sa iyo. Tayo po tayo lahat. Pastor, hindi ko naiintindihan yung sinasabi mo. Kaibigan, baka nandito ka ngayong umaga kasi ang gustong i-provide sa iyo ng Panginoon, yung kaligtasan, yung buhay na kasama siya. He wants to be the Jehovah Jireh of your soul. Kasi more than 2,000 years ago, namatay yung Panginoon para maging kabayaran sa mga kasalanan natin. And if today, sabi mo hindi mo maintindihan yung ibang bagay, ang gusto ko ipaintindi sa ng Panginoon, mahalaga ka sa Kanya. At gusto niya kunin yung oras na to para makilala mo siya sa buhay mo. And if that's your prayer, sabihin mo lang, Panginoon, salamat po. Salamat sa pagkausap sa akin, Panginoon, yung mga namin. Naintindihan ko po, hindi ko kayang iligtas yung sarili ko sa sitwasyon ko ngayon. Kailangan ko ito. Panginoon, pumasok ako sa buhay ko bilang aking Diyos at magligtas. Naniniwala po ko, Panginoon, na Ikaw, yung Jehovah Jireh na magbibigay ng kaligtasan sa akin, Panginoon. Maraming salamat. Kapatid, kung pinaray mo yan, ang galing sa puso, naniniwala kayong Panginoon na usap sa iyo. Sabi ng Bible,
binigyan kanya ng pagkakataon maging anak niya. Now, he is your father. Kung meron naman dito, ang tagal mo ng Kristiyano. Pero pagka dumaan ka sa problema, parang ang bigat-bigat natin. Hindi ko po sinasabi, pagka si Jehovah Jireh na yung Diyos mo, kilala mo na siya, pinag-Jehovah Jireh mo, magiging madali. Si Abraham nga, nasa mula sa Panginoon, hindi naman naging madali eh. Pero during his testing, during his surrendering, during sa pagsunod niya sa Panginoon, mas nakilala niya kung sino yung Panginoon sa buhay niya. I don't know kung ano yung pinagdadaanan mo today, but I want to pray with you. Panalangin po natin, sama-sama. Lapit-lapit kay Lord. Let's take that one step paakyat dun sa bundok na pinapakit sa atin ng Panginoon. Lapit natin kay Lord. Surrender natin kay Lord. And as we pray, hindi pa tayo lumapit sa akin. Let's pray together. Hindi ko alam kung anong problema mo sa family, kung ano yung personal problems mo, ano yung pinagdadaanan. But let's pray. Kung gusto mo, ilapit lang kay Lord. Lapit ka dito. And before we do that, sabi ko, the great miracle of Jehovah Jireh is not what He places in your hands, but who He places in your heart. Yung totoong miracle, pag na-discover mo yung Jehovah Jireh, hindi yung bagay na ilalagay niya sa kamay mo, kundi yung kung sino yung ilalagay niya sa puso mo. Sino yung nandyan sa puso mo ngayon? Or are you still looking at what's in your hand?